So, pag pupunta ka na doon sa pinakaulo ng kanyang banana, siguraduhin mo na nakabalot ang iyong ngipin nung mga labi mo bago mo ipasok ito. Para naman wag masaktan yung kapartner mo kasi pag ipin yung tumama, masakit yun. And for today's video is nakita niyo na po siguro yung title dyan. This is another requested video. Sabi niya, "Hi po ate, next topic po, paano po ba ang tamang pagsubo ng Junjun po? Please, thanks po." Okay, hi sa'yo, hindi ko nababanggitin ang pangalan mo ha. Okay, nasa kama kayo, kasama mo syempre yung iyong partner. Then, masayang-masaya kayo. Nagkaroon kayo ng romansa. Then, after nun, biglang papasok sa isip mo yung insecurity na kaya ko kayang gawin ito. Ang bibig mo at ang kanyang dinadala ay ang pinaka-best recipe for pleasure. Okay, how to give the best BJ? Number 1, consent. Make sure na bago mangyari ito, is ready rin yung tao na gawin mo sa kanya ito. That's beforehand. Of course, lahat yan, especially mga lalaki, gustong-gusto yan. Agree, karamihan, mapababae man or mapalalaki, na ang oral ay isa sa pinaka-amazing and a super common thing na nangyayari pagdating sa kama. Number 2, take it slow and set the mood. Ang katawan natin ay parang makina yan ng sasakyan. Pagdating sa pakikipagtalik, hindi kaagad yan umiinit immediately. Kailangan ng foreplay bago mag-work ang makina nito. Yung oras na inubos nyo sa pag-spend para magkaroon ng excitement lalo, ay pay off yan later. So, syempre, kailangan nyo mag-start sa passionate na halik. Kung kinakailangan magsalita ka ng dirty talk, do it. Para mas bumilis yung daloy ng dugo. Huwag kang magmadali, natanggalin yung saplot niya. Kasi minsan, kapag wala ng saplot, medyo nababawasan na yung excitement. It's like a road trip. Kung nasan yung may pinakamagandang view, doon kayo hihinto. So, pwedeng mag-stop over ka na doon sa kanyang banana. Number 3, pag nandun ka na, wrap your lips around your teeth. Walang tama or walang mali sa paggamit ng mga labi nyo doon sa kanyang banana. Kahit na anong hagod ang gawin mo dyan, really feel wonderful doon sa lalaki. Dahil yan, ang pinaka-head ng banana nito ay kino-cover ng napakaraming nerve endings. Very responsive yan para sa sensation, lalo na pag maraming lubrication. Yung natural na basa na nanggagaling sa bibig mo ay very good tool yan para ma-stimulate lalo yung kanyang banana. So, pag pupasok ka na doon, pag pupunta ka na doon sa pinakaulo ng kanyang banana, siguraduhin mo na nakabalot ang iyong ngipin nung mga labi mo bago mo ipasok ito. Para naman wag masaktan yung kapartner mo kasi pag ipin yung tumama, masakit yun. Number 4, lagyan mo ng pressure yung dila mo. Ang dila ay very versatile na tool para dito pleasurein ang kanyang banana para ma-stimulate yung surface ng kanyang saging. Another thing, mix up with your hand strokes. So, pag hawak mo yung kanyang banana, gamitan mo ng kamay. Hawakan mo ng isang kamay mo at yung dulo naman ng kanyang saging ay nilalaro naman ng iyong dila. Gumawa ka ng circle gamit ang iyong dila around the circumference. So, simula sa baba ng kanyang saging hanggang sa taas. So, paulit-ulit lang yung stroke na yon. Ang mangyayari dyan, i-alternate mo yung kamay mo and also yung bibig mo. Palitan sila. Another thing, eye contact. Lalo na kung pareho kayong nasa page. Minsan, gusto ng mga lalaki na habang ginagawa mo ito sa kanila, ay nakatingin ka sa kanila and also nakatingin din siya sa'yo. Very intimate yan at magandang connection yan with your partner. Pero hindi para sa lahat to. So, wag kang maobliga. Kung hindi mo ito type, don't do it. Depende rin kasi yan sa position, kung ano yung position nyo. Dapat yung neck mo is comfortable kung titingnan mo siya. Another thing, bigyan mo ng tender loving care yung kanyang mga balls. Karamihan, hindi nyo na pinapansin yung mga bola nila. The thing is, very turn on din sa kanila ito. Use your finger, use your hand para ikares yung kanyang mga bola, but make sure lang na dahan-dahan dahil pagka nalagyan nyo ng malakas na pressure ito, masakit ito para sa lalaki. Another thing, keep
checking. Kasi baka mamaya, sa sobrang galing ninyo at nasarapan na talaga yung mga kapartner ninyo, hindi nyo namamalayan na nakatapos na pala. E paano kung hindi kayo aware at ayaw nyo na malunok yung kanyang inilabas? So, medyo mati-turn off kayo. Baka mamatay bigla yung arousal nyo. So, make sure na check nyo yung partner nyo. So, make sure na open yung communication ninyo. Huwag muna kayong judgmental. Instead, replace it with openness and curiosity. So, kailangan inform ka kapag siya ay nakatapos. Kasi, spit ba or swallow? Gagawa tayo ng video niyan. Sisingit ko lang dito. Gagawa tayo ng video. Abangan niyo yan, guys. Last one, of course, prepare para matapos for the finish. So, depende yan sa inyo kung paano nyo tatapusin. Kung doon ba gamit ang iyong labi, ang iyong bibig, or kailangan may mangyaring penetration para makatapos kayo pareho. So, it's all about communication, guys. Huwag kayong maghaka-haka na baka dito gusto niya to, baka ito ayaw niya to. So, make sure na nagko-communicate kayo kahit na ginagawa niyo ito. Mga babae, usually hindi yan masalita. Makikita niyo yan madalas sa kanilang mga body language. So, always communicate and play it safe. Dahil, guys, kahit na kayo ay nag-o-oral lang, possible pa rin ang mga STI o yung mga sexually transmitted infection. So, kung bago sa'yo ang taong ito, make sure na malaman mo kung kailan siya huling nag-test at ano yung resulta nito. So, prevention is better than cure. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin. Kung nagustuhan niyo po ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also huwag niyo na rin pong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Libre po iyan. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!